Good day mga kaibon. So to this video, tuturuan ko kayo kung paano o ano yung mga kailangan bago kayo maghantid ng mga ibon. Let's go! Una is kailangan nyo ng bin na paglalagyan ng mga ihantid yung ibon. So sa bin naman, sa paglalagyan nyo, kailangan nyo ng mga pagdadaanan ng hangin tulad nito ang ginawa ko, butasan ko, tapos may screen para goods yung ventilation sa loob ng bin natin para hindi madaling masuffocate yung mga alaga nating ibon. So next, sunod naman is syringe. Ito yung ginagamit natin para para pakainin yung ihantid nating ibon. So may mga nabibili sa mga medical supply tulad ng yung mga plastic lang na syringe. Pwede rin yun pag Pero ako, bumili na ako sa Shopee guys, kaya ito na yung gamit ko, fiberglass, kasi pang matagalan na to. Tapos meron din yung isang paraan ng pagpapakain, yung gamit is yung kutsara, yung ito yun, tingnan nyo. So next naman is yung formula. Ito yung pinapakain natin sa mga ihantid nating mga ibon guys. So next, papakilala ko po muna yung hantid nating kakatail, si Lemon. Laki na ni Lemon, di ba? Nakita nyo to sa last vlog ko. So next, so guys, kompleto na yung handfeed natin, gamit pang handfeed. So next naman tayo is sa ibon, is kung paano pumili ng mga i-handfeed natin ng mga ibon. Tara, pagpili ng ibon is ang age nila is 2 to 3 weeks old. So naliles yung percent ng pagkamatay ng isang inakay kung nasa 2 to 3 weeks old sila, kumpara dun sa mga maliliit pa na wala pang balahibo, ganun. So yun. So sa pagpili naman ng pagbibilian is, which is number 1 dyan is mga legit na breeder. So sa pagkuha naman ng inakay, kailangan mas prepare ko yung ipipick up nyo sa ibunan. So mas ma-check nyo yung inakay kung okay ba sila o hindi, kung may issue ba o wala. So mas okay yung mapipick up nyo kaysa sa mga meet up. Minsan marami ring naluloko pag nagmi-meet up, di ba? Papakita yung yung benta nila sa picture, tapos pagka nakuha mo na yung item, may issue pala. So yun yung mga pangit doon. Next is yung oras naman ng pagpapakain sa mga handfeed. So sa mga 2 to 3 weeks old, may mga chart tayo na pinagbabasehan ng mga ibang breeder na kung saan doon nila tinitingnan kung anong oras nila papakainin, kung ilang karami yung ipapakain nila. So tingnan nyo na tong chart na ipapakita ko. So tapos next issue naman sa mga bagong nag-handfeed is sabihin nila, boss, hindi naman kumakain yung handfeed. Boss, hindi pa alam marunong magpasubo. So ang tips ko lang sa inyo is, yung sa akin talaga is kinugutom ko. So pagkabili nyo ng umaga is mga hapon o gabi nyo nang pakainin para sure na magpapasubo. Yun lang po yung tips ko sa kung paano madaling mapasubo yung inakay. So next, so ang last is yung pagtitimpla ng formula natin guys. So paano nga ba timplahin yung formula? So sa pamamagitan ng isang baso or lalagyan is, which is lalagyan mo siya ng formula, then lalagyan mo siya ng mainit na tubig. Bakit mainit na tubig? So ganito yon. So dapat kailangan ng mainit na tubig para yung formula natin is ma-dissolve lalo, at hindi siya parang maluluto siya konti, para hindi naman parang hilaw na pinakain lang. So yun lang, update na po pala kay Lemon at yung bago nating handfeed na inampon na
kakatil din na isa. So, tingnan natin. So, this is lemon. Nakita nyo na to kanina. Then, yung bago natin ampon na 7 days old na kakatil. So, inampon natin siya kasi namatay yung dalawang kapatid niya. Ito yung sinusuban ni Hyper. So, kinuha na natin para hindi na siya mahirapan sa Hyper. Kayang-kaya naman yun. So, 7 days old. So, sa mga ganitong age, kailangan is iniilawan pa mga bulb na 20 to 30 watts yung kailangan na ilaw para masustain yung init na kailangan nila. So guys, parang naiisip ko, what if kuha na lang ako ng kasabay niya para hindi siya maboring or may makayakap siya para mapagkuha na ng mainit na kunyari yung mga katawan ng ibon, di ba? Mainit. So, try natin kumuha sa next box. Let's go! So, what's up guys? Dito na tayo sa loob ng aviary natin. So, dito tayo kukuha ng yahan feed natin na African para naman may kasama yung maliit natin na kakatail. So, tingnan natin. Tao po. Paampon po. Let's go! Ayan sila guys. Pahingi po ng ampunin. Let's go! Tara, kunin na natin guys. So ito guys, yung isa nating aampunin is which is gustong gusto ko to kasi tingnan nyo yung niya, yung ulo niya. Parang may sombrero. Parang nakasombrero guys. Tingnan yung sa ulo sa likod. O diba? So next naman is yung isa. So, kinuha na natin yung isang bunso kasi hindi na sila napapakain masyado ng penis nila eh. Kaya kailangan na natin, tumai pa. So, kailangan na natin yan feed to para naman hindi mabansot lalo. So, let's go. So, andito na sila guys. Let's go. Masaya na niya. So, bago ko tapusin itong video, pakainin muna natin yung mga hand feed natin. Tara, kasi gutom na. Tara. So, pakainin na natin si Lemon. Let's go, Lemon. Come. Let's go. Sa pag-gun feed is, which is nakaharap sa inyo yung ibon. So, dapat sa right nyo sila, sa right nyo pinapasok yung syringe. So, parang ganito. Tapos itataas nyo para tuloy-tuloy na. So, ganun yung pag-hand feed ko sa kakatail. So, yun. Hindi siya marumi. So, next naman yung maliit na kakatail natin na maliit. So, ang susunod naman guys is yung maliit na kakatail. So, kailangan natin matyaga dito kasi sobrang liit niya. Hindi pa niya masyadong alam na magpasubo, makulit pa yung nila. So dahan-dahan lang yung pag-push sa syringe para hindi matapon yung pinapakain sa kanya. Na-firm lang. So tiyagaan lang talaga to. Tapos pang maya ulit, magagabi, pakainin ulit. So ganun lang guys. Ganun guys. Busog na konti. Kain to ulit. Kunti-kunti lang guys hanggang sa diba? Busog na guys. Tapos punasan na natin yung nila para hindi marumi. Go! Bye! So, pansin nyo ba guys na hindi natin pinakain yung dalawa na kinuha natin sa next box? Kasi mamaya-maya na natin pakainin yon kasi gugutumin pa natin. Kasi once na pinakain nyo ngayon is ayaw niya, pakita ko sa inyo. So guys, try natin silang subuan. Diba ayaw?
kulit nila. Ayaw nila. Ayaw. So, kailangan na natin silang gutumin para sure na magpasubo. Nakalimutan ko pala. Shoutout po pala kay Axel Jacob Velasquez, Kim Kim, Jor Aguinaldo, Vinyal Bolanadi. Tas condolence pala kila Kuya Mac Kelly and Sir Gilbert dahil namatay yung San Cunyo nila. Kay Bro Mac Kelly naman is namatay yung ecleptus niya. So condolence sa inyo mga sir. This is the video for today guys. Thank you for watching. More subscribe, like, and share sa mga videos natin. See you next vlog ulit.